are you to speak love when you have chosen money over me? Puno ng puot na tanong ko sa kanya. Nabasa ko ang pagsisisi niya sa nasabi. Napasiksik na rin siya sa wall dahil sa takot. Dapat lang na matakot siya. Hindi yata niya nalalaman kung saan dapat siya lumugar. Hindi na ako ang Josh na halos mabaliw sa kanya noon. I was about to say something more insulting when someone barged in. Nalingunan ko ang katrabaho niyang madalas niyang kasama. Sinamantala ni Aliyah iyon at mabilis siyang naglakad palapit sa lalaki. Tara na, Peter. Aya niya sa lalaki. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso nito. I pretended I wasn't paying attention to them. Batid kong nagtataka lalaki sa reaksyon ko pero wala akong pakialam. Ni hindi ko itinago ang galit. I observed as they both walk away from where I am. Naikuyom ko ang kamao. That woman, nagawa pa niyang ipaalala ang aming nakaraan as if I had failed to defend her. I never expected to see her again at dito pa sa kumpanyang ito. Mahigit 1 taon din akong nakipag-negotiate para lang makuha ko ang malaking share dito. I bought shares of this company without even knowing she worked here. Pinagmasdan ko si Aliyah na noon ay malayo na sa pwesto ko. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya ako nagawang lokohin. Nagkulang ba ako sa kanya? Hindi ba niya ako minahal? Siya ang unang babaeng minahal ko. I had been in a relationship with other women before, but it was with her that I truly fell in love. Hindi ko akalain na siya pala ang magdudulot sa akin ng matinding sakit at kahihiyan. Sa ilang buwan na nagkasama kami, sinigurado kong hindi niya mararamdamang magkaiba kami ng estado. As soon as I saw her in our company, I knew she was the woman I met at our college graduation ball. I'm not sure what possessed me. I can't stop thinking about her and the desire I have for her is overwhelming. Para bang may binuhay siyang pakiramdam sa akin na noon ko lang naramdaman sa isang babae. It's funny because I don't believe in love at first sight, and it wasn't the first time I saw her. But when she walked into my office, I felt a connection with her. As corny as it may sound, I want to believe that Cupid exists at tinamaan talaga ako. The images of her dark hair, bright eyes, and full seductive lips kept playing through my head. At alam ko mga tingin na ibinabato niya sa akin. I am confident that she likes me as well. Kaya akala ko'y mabilis ko lang siyang makukuha. I'm embarrassed because I followed her around without her knowing. Literal na para akong baliw sa kanya. I thought I could get her without courting her. So I was caught off guard when she turned me down. Kinulit ko siya noon ngunit parang naubos yata ang charm ko. She kept rejecting me. I finally gave up and did what I thought would work. Niligawan ko siya. Yun ang unang beses na nanligaw ako hanggang sa napasagot ko siya. I eventually persuaded Aliyah to move in with me. I was so certain of our feelings for each other that I introduced her to my family. As usual, my father was unconcerned. My mother was skeptical and Isabel, my younger sister, was quiet and distant. Ate Ramona remained logical. She has doubts about our relationship but she did not object to it. Alam niyang posibleng mahirapan si Aliyah na mag-adjust sa pamilya namin because we live in a completely different world and have a different lifestyle. To be honest, I don't care what my family thinks. I don't even need their approval. Now, I realize I probably rushed things. I let Aliyah into my life without knowing her true intentions. Buong akala ko ay inosente siya. Back at the graduation ball, our conversation left an impression on me. Her words that night convinced me that she has a good heart. Ngunit isa siyang malaking pagkakamali. Ngayon nga ay halos mawala ang kumpanyang ilang taon ni Dad na pinagpaguran. I just can't believe she'd betrayed us by selling sensitive intel to our business rival. Dad now appears to have lost interest in the business. Hinayaan na lang niya na si Ate Ramona ang gumawa ng sana ay trabaho niya. I, on the other hand, left. I gathered all my resources and with Melody's support, purchased shares in this company at siyang pumanig sa akin ng pagkakataon. I am the largest shareholder at present.
If the click it ever fails, I will still be able to save my family. Total ako naman ang dahilan ng pagbagsak ng aming negosyo. Masyado akong nagtiwala kay Aliyah. At ngayon nga hindi ako papayag na muling sirain ni Aliyah ang pagkakataong ito. Malamang noon ay ilan sa mga kaibigan ko ang pinagtatawanan ako dahil sa katangahan ko. Isang babae lang pala ang magpapabagsak sa negosyong kay tagal na inilaban ng aking ama. I was supposed to be in charge of our family business but I ended up being a huge failure. A disappointment for my family. Gusto ko sa kanilang makabawi at mapatunayan ang sarili. Kaya noong naghiwalay kami ni Aliyah ay hindi na ako nag-abalang makibalita tungkol sa kanya. I don't give second chances to people who have already betrayed me. I'm not like my mother. I promised myself that I would never be like her. Hindi ko hayaan paulit-ulit akong lokohin ng isang tao gaano ko man ito kamahal. So, I stopped caring about Aliyah and moved on. Hanggang sa nakilala ko si Melody. Alam niya ang kalagayan ng Click It ngunit nanatili siya sa tabi ko at naniwala sa mga plano ko. Aliyah is just a woman from my past and now I'm ready to move forward with Melody. Aliyah's POV. Ang inaasahan kong promotion ay hindi nangyari. Sobrang sakit para sa akin ang mauwi lang sa wala lahat ng efforts ko sa mga nagdaang taon. Sa halip ay si Trina ang na-promote. Marami ang nagtaka at alam kong lihim na bulungan iyon ng mga katrabaho namin. Gusto kong magwala sa sama ng loob. Gusto kong tanungin si Boss Emong kung bakit hindi nangyari ang pangako niyang promotion. Pero para saan pa? Alam ko na naman na ang dahilan. Iisang tao lang ang maaaring humarang sa promotion ko. Si Josh. Pinagsisisihan ko ang mga nasabi ko sa kanya noong huling magkaharap kami. Sana ay hindi ko na inungkat pa ang nakaraan namin. Hindi na sana lalong nadagdagan ang galit niya sa akin. Aliyah, pakiayos mo daw yung mga files natin doon sa old office. Napatingin ako kay Trina na noon ay seryosong nakamasid sa akin. Sa old office? Tanong ko. Yes, mula ngayon, ayun daw muna ang gagawin mo. Seryoso niyang turan. Bakit? Hindi ba't lumang mga files na natin na nandoon? Mainit at may kalayuan ang pwesto ng old office na tinutukoy ni Trina. Naging tambaka na lang iyon ng mga lumang files at tanging ang guard lang sa entrance ng opisina ang alam kong naka-duty doon. Sa totoo nga iniiwasan ng mga guard ang mapa-assign doon dahil nakakatakot na ang lugar. Hindi ko alam. Sabi ni boss mula daw ngayon ayun muna ang gagawin mo eh. Ani Trina sabay kibit-balikat. Mukhang hindi man lang siya nakakaramdam ng awa sa akin. Hindi ko maiwasang isipin na pakana ni Josh ang lahat. Wala akong nagawa kundi ang sundin ang iniuutos ng mga boss ko. Buong maghapon ako nasa old office at inaayos ang mga files doon. Pakiramdam ko isang malaking kalokohan ang ipinapagawa sa akin ni Boss Emong. Luma na ang mga files na karamihan ay hindi ko na kilala ang mga nakapirma. Isa pa may mga scanned copy naman kami ng mga files na ito. Isang taon na lang at itatapon na rin ang mga papel na ito pero heto ako at nagpapakapagod sa pag-aayos nito. Pawis na ako at sumasakit na ang likod ko. Mabuti na lang at maalalahanin ang guard na naka-duty. Pansin kong nagtataka din siya kung bakit ako nandoon sa old office. Ano kaya kung mag-resign na ako? Mukhang seryoso si Josh sa banta niyang pahirapan ako. Bakit ba hindi na lang niya hayaan ang isang tulad ko? Ano ba naman ang isang tulad ko kumpara sa kanya at sa pamilya niya? Ma'am, 4:00 na po. Nakita ko na ang boss na naghihintay doon sa tapat ng admin building. Baka maiwan na po kayo. Untag sa akin naman ng guard. Nilingon ko siya na noon ay nakatayo na sa pinto ng room na kinaroroonan ko. Okay, salamat po. Nakangiting sagot ko. Sinulyapan ko ang relo. Hindi ko na namalayan ng oras dahil sa kaiisip ko. Sa tagal kong nag-iisip kanina, hindi pa rin ako nakapagdesisyon kung ano nga ba ang gagawin ko. Tumayo na ako at naglakad na pabalik sa opisina dahil mauuna ko madaanan ng admin building ay nagpa siya akong pumasok sa entrance noon. Dumiretso ako sa CR para magpalit ng damit. Nasa loob na ako ng cubicle nang maramdaman kong may pumasok. Yes, Mom. I still can't believe I'm getting married. Bulalas ng babae na mukhang may kausap sa cellphone. Nahihimigan ko ang excitement niya. Sino na naman sa mga katrabaho kong ikakasal? Do you think it was appropriate that I accepted this marriage proposal, Mom? Bigla ay nahimigan ko ang pag-aalangan sa boss niya na labis kong ipinagtaka. Kanina lang ay ang saya niya. I mean,
I love Josh and don't you think I'm being selfish and unfair to him? Muling tanong nito. Natigil ako sa pagkilos. Si Josh? Gusto ko sanang silipin kung sino ang babaeng naririnig kong may kausap sa phone, pero base sa pagsasalita niya ay alam ko nang siya iyong kasama ni Josh dito noong isang araw. Nag-propose na pala si Josh sa kanya? Hindi ko may paliwanag ang lungkot na naramdaman. Ang plano ko noon ay kalimutan na si Josh. Iniwasan kong makarinig ng anumang balita hingil sa kanya. Bakit kung kailan ikakasal na siya saka naman kami nagtagpo? Para saan pa? Para muling madagdagan ang sakit na nararamdaman ko? Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Kay bigat ng aking pakiramdam at parang may nakadagan sa aking dibdib. Pinigil ko ang mga hikbi sa takot na may makarinig sa akin. Dahil kay Josh, hindi natupad ang pangarap kong makabuo ng pamilya. Kay lalim ng sugat na iniwan niya kung kaya hindi ko na magawang magtiwala muli. Hindi ko na magawang maniwala na may magmamahal pa sa akin. Ayoko nang magmahal pa. Pero bakit kapag nakikita ko si Josh, nasasaktan pa rin ako? Dapat ay galit ako sa kanya pero hindi ganoon na nangyari. Mas galit siya sa akin. At ngayon, heto ako at umiiyak dahil ikakasal na siya sa iba. Ang tanga ko talaga. Diyan, naitakip ko ang kamay sa bibig pagkaisip sa anak. Alam kong darating ang araw na magtatanong siya tungkol sa ama niya. Kasalanan ko kung bakit hindi siya nagkaroon ng chance na magkaroon ng masayang pamilya. Naramdaman kong lumabas na ang babae sa CR. Noon ako lumabas sa cubicle, pinagmasdan ko ang sarili. I look horrible. Napakagulo ng buhok ko at ngayon nga ay namumula ang mga mata ko dahil sa pag-iyak. I should get out of this situation. Pinapasakitan ko lang ang sarili ko dito. Oras na mabayaran ko ang nabasag kong mga materyales ay magre-resign na talaga ako. Inabot ko na ang bag. Kinuha ko ang cellphone at noon ko nakitang may message doon. Agad ko yung binasa pagkakitang kay nanay galing iyon. Nalumo ako at nabalot ng pag-aalala pagkabasa sa message niya. May sakit umano si John. Ilang araw na itong inuubo at kahit napainom na ng gamot ay hindi iyon nawawala. Balak na umano niyang dalhin ang anak ko sa pedya para maipa-check up. Mababawasan ang kita ko ngayong buwan dahil sa magiging kaltas sa sweldo ko bilang bayad sa mga nabasag kong materyales. Ipapadala ko na lang lahat ng perang hawak ko para lang may magamit ang anak ko. Kailangan ko pang magtiis at makaipon muli. Gagawin ko lahat para sa kanya dahil siya na lang ang pinagkukunan ko ng lakas. Kahit ako na lang ang masaktan at mahirapan, wag lang siya. Pagdating ko sa lobby ng building ay nahagipan ng mga mata ko ang nakatalikod na si Josh. Papasakay na siya sa kanyang magarang sasakyan. Tama nga ang hula ko. Nandito nga at kasama niya yung girlfriend niya na fiancé na nga pala niya ngayon. Pinagmasdan ko habang masuyo niyang inaalalayan ang babae na makasakay ng kotse. Nakasunod sa kanila yung assistant niya. Naalala ko, kami noon at muli ay para na namang kinurot ang puso ko. Mabuti ka pa, Josh. Dahil wala akong problema. Iniisip mo na pinahirapan at sinaktan kita. Pero sa ating dalawa, malinaw na ako itong higit na nagdurusa. Ang sakit aminin pero labis pa rin ako nasasaktan dahil may mahal ka ng iba. Ganun mo lang ako kabilis kinalimutan. Hindi pa ba sapat lahat ng sakit na pinagdaanan ko dahil gusto mo pang dagdagan? Ano kayang sasabihin mo kung malalaman mong may anak tayo? Sa gulat ko'y biglang lumingon si Josh sa gawi ko. Hindi ko nagawang mag-iwas ng tingin dahil hindi ko inaasahang lilingon siya sa gawi ko. Marahil hindi din niya inaasahang makikita ako dahil napansin ko ang pagkagulat niya. Agad na namura ang ngiti niya pagkakita sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Hindi ko mabasa kung anong iniisip niya. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Pero bakit parang dinadaya yata ako ng aking mga mata? Bakit ganoon siya makatingin? Para bang nababasa ko sa mga mata niya ang awa? At bakit tila kay lungkot niya? The way he looked at me reminded me of the old Josh. Yung Josh na nagmahal sa akin. Hindi ko magawang magbawi ng tingin. Nakatitig lang din ako sa kanya. Umaasa na makita niya sa mga mata ko ang katotohanan na hindi ko siya niloko. Na minahal ko siya at hindi ko kailanman magagawang ipagpalit siya para sa pera. Ngunit agad na naputol ang aming tinginan nang nakangiting bumaling sa kanya ang babaeng katabi.
Agad na naagaw nito ang atensyon ni Josh. Agad na nawala ang ngiti ko. Bigla akong bumalik sa realidad. Marahil dinadaya nga lang ako ng aking mga mata. There is no way that Josh will be concerned about me. Kailangan ko nang itigil ang mga pagbabalik tanaw kong ito sa aming nakaraan. Alam kong imposible na mangyari ang lihim na hinihiling ng aking puso, lalo na ngayon na ikakasal na siya sa iba. Naging laman ng mga usapan ng mga katrabaho ko ang wedding proposal ni Josh sa kanyang kasintahan. Her name is Melody. Ang swerte niya dahil minahal siya ni Josh. Naranasan ko rin naman ang mahalin ni Josh. Ramdam ko ng totoo ang pagmamahal na ipinakita niya sa akin noon. Kaya nga tinumbasan ko iyon. Inalay ko sa kanya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Naniwala ako na hindi niya ako sasaktan. Maayos naman ang lahat sa amin noon, ngunit nagsimulang magulo ang aming relasyon nang ipakilala niya ako sa pamilya niya. Ang totoo ay wala namang masama ipinakita sa akin ng mga magulang at kapatid niya. Gayunpaman ay ramdam kong may mali. Hindi man nila sabihin, ramdam kong hindi nila ako tanggap. Every time Madam Lucy has talked to me, she has always been formal. Mas lalong seryoso ang ate Ramona niya at ang nakababata naman niyang kapatid na si Isabel ay halos hindi ako kinakausap. Ayon kay Josh, ay hindi mahalaga sa kanya ang sasabihin ng iba, maging ng pamilya niya. Kaya hindi ko akalain nahahantong kami sa puntong ipagtatabuyan niya ako. Hindi ko alam kung saan ba ako nagkamali. Psst, lalim ng iniisip natin ah. Untag sa akin ni Peter na siyang nagpabalik sa lumilipad kong isipan. As usual ay kay lapad ng ngiti niya sa akin. Naisip ko lang si John. Kaila ko. Totoong nag-aalala ako sa anak ko. Kanina pa rin ako hindi mapakali kakaisip sa kanya. Ngayon, siya dadalhin ni nanay sa ospital at kanina'y nagpadala na ako ng pera sa kanila. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Hindi daw nawawalan ng ubo eh. Ipapacheck up na ni nanay ngayon. Mahinang sambit ko. Ang totoo'y naiilang akong pag-usapan ng anak dito sa opisina. Lalo pat nandito si Josh. Sige na Peter, mauna na ako sa'yo. Pupunta pa kasi ako dun sa old office eh. Dinampot ko na ang bag para hindi ko na kailangan bumalik dito sa opisina mamayang uwian. Dala ko din ang paper bag na may laman na pabango. Kagabi ay nag-message sa akin sila Ara na kukuha sila ng pabango, kaya dala ko na ito ngayon. Saan ka kakain ng lunch? Tanong ni Peter nang makitang bitbit ko na ang mga gamit. May baon ako. Doon na lang ako kakain para hindi na ako napapagod bumalik dito. Ang labo naman kasi niyang si Boss Emo. May problema ba kayo at parang biglang naging masungit sa'yo? Hindi na nakatiis na tanong ni Peter. Wala naman ako natatandaan. Bukod dun sa nabasag ko materyales. Hindi mo naman yun kasalanan eh. Naiiling na sagot niya. Natigil kami sa pag-uusap nang biglang pumasok ang boss namin sa opisina. Agad siyang napatingin sa akin at sa bag na noon ay bitbit ko na. Good morning, sir. Naiilang na bati namin sa kanya. Halata naman ang pagbabago ni Boss Emong sa akin. Marahil ay pinoprotektahan niya ang sarili. Morning. Papunta ka na sa old office? Malumanay na bati niya sa akin. Yes po, sir. Humakbang na ako palabas ng opisina nang muli niya akong tawagin. Nilingon ko siya na noon ay seryosong nakatingin sa akin. Our company's year-end party is next Friday. I shortlisted you for an award for best employee in our department. Each award will receive a cash incentive para makabawi man lang sa binabayaran mo sa materyales na nabasag. And, to make up for the promotion you never got. Pagkasabi noon ay agad siyang tumalikod at pumasok na sa kanyang opisina. Naiwan kami ni Peter na parehong nanlalaki ang mga mata. Gusto kong maiyak at sugodin ang yakap sa boss. Para na rin niyang sinabi na ako ang deserving ng promotion kaya lang ay may pumipigil sa kanya. Alam ko na naman ako sino ang humadlang sa promotion ko. Dahil sa mga sinabi ni Boss Emong inabawasan ang lungkot ko. At least I know he appreciates me. Tama na lang muna ako doon. Isa pa hindi na ako maghahabol sa promotion dahil aalis din naman ako dito. Hindi ko na matatagalan pang manatili dito. Nagsimula na ulit ako sa trabaho sa old office. Panay ang sulyap ko sa cellphone dahil baka mag-message si nanay sa akin. Nalulungkot pa rin ako. Ayoko man pero ang isip ko'y bumabalik na naman sa nakaraan namin ni Josh. Paano kaya kami kung tinanggap ako ng pamilya niya? Naalala ko si Melody.
Maganda ito at mukhang galing sa mayamang pamilya. Siya yung tipo ng babae na pihadong gugustuhin ng pamilya ni Josh. Hindi tulad ko. Sana noon ay sinabi na lang nilang hindi nila ako gusto. Hindi yung gumawa pa sila ng paraan para magalit sa akin si Josh ng husto. Ipinilig ko ang ulo. Nangako ako noon na hindi naiisipin si Josh, pero sa mga nagdaang araw ay pulos siya lang ang laman ng isip ko. Ipinagpatuloy ko na lang ang trabaho. Bandang tanghali na mag-message si nanay. May mga antibiotic umanong inireseta kay John na kailangan nitong inumin ng 7 araw. Hindi pa rin humuhupa ang pag-aalala ko sa anak ko. Kung pwede lang na umuwi ako para alagaan siya, ngunit ayokong biguin si Ate Eden sa ikalawang pagkakataon. Matapos kong kumain ng lunch ay nagtungo na ako sa admin building. Malakas ang loob ko dahil hindi sa reception area naka-duty si Ara ngayon. Doon siya sa may likod ng admin building sa tabi ng klinik. Hi, Ma'am Aliyah. Masayang bati agad ni Ara pagkakita sa akin. Hello, Ara. Ganting bati ko. Agad kong inabot sa kanya ang paper bag na may lamang mga pabango. Tama nga bang nadala ko? Excited naman na binuklat ni Ara ang paper bag. Oo, ma'am. Naku, mababaon ako sa utang nito. Ang dami ko ng utang sa'yo, ma'am. Ayos lang yun. Tumatawang sagot ko. Biglang sumilip din ang aming company nurse na naka-duty. Ano yan? Order din ako niyan, ma'am. Alam niyo namang inggitin ako. Biro niya saka tiningnan ng mga pabango na dala ko. Pili ka lang, ma'am. Mababango lahat ng yan. Alo ko sa kanya. Nakita ko din ang mga bags na ipinopost mo. Nahihiya lang ako magtanong. Amin niya. Nagkakagulo kami sa likod sa table ni Ara nang mamataan ko ang lalaki naglalakad patungo sa pwesto namin. Halatang nagulat ang lalaki nang mamukhaan ako. Henry? Seryoso lang nakatingin sa akin si Henry at mukhang wala siyang balak na magbawi ng tingin. Mukhang hindi siya natuwa na makita ako. Kahit sa tingin lang niya ay ramdam ko ang panunumbat niya. Nagtatanong kung bakit ako nandito. Kay bilis ng tahip ng dibdib ko habang papalapit siya sa pwesto namin. Mas lalo kong kinabahan ng mamataan sina Melody at Josh sa likuran niya. Ang malas ko naman. Nilingon ko ang paligid at noon ko namataan ang sasakyan ni Josh na nakapark katabi ng company ambulance. Saka naman dito nila naisipan dumaan. Sige ma'am, aalis na ako. Nandiyan ang boss natin. Bulong ko. Mabilis kong kinalap ang mga pabango at maging si Ara ay napatuwid ng upo. Nagkunwari siyang busy sa logbook niya. Ang nurse naman namin ay walang pagmamadali ang kilos. Marahil dahil lunch break naman. Akmang tatalikod na ako nang marinig ko ang boses ni Melody. Oh, ano yan? Natigilan ako at hindi muna siya nilingon. Lihim ako nagdarasal na sana'y hindi ako ang kinakausap niya. Ngunit naramdaman ko ang paglapit niya sa pwesto namin. Nabalot ng tensyon ng paligid dahil kilalang mahigpit si Josh sa trabaho. Naglakas loob akong sulyapan sa Melody at sinalubong agad ako ng nakangiti niyang mga mata. Napaawang ang labi ko nang mapagmasdan siya. Mas maganda siya sa malapitan. Pabango po, ma'am. Mahinang sagot ko. Sinulyapan ko si Josh na noon ay nakakunot na ulit ang noo. Wari na iinip siya at nagtataka kung bakit pa lumapit sa amin sa Melody. Ngunit hindi niya magawang magreklamo. Dinampot naman ni Melody ang isa sa mga pabango. Wow! I'd like to buy this one. Masaya niyang sambit. Hawak niya ang pink na bote ng pabango. Sinulyapan niya ako at mas lumapad ang pagkakangiti niya. Hon, what do you think? Do you like how this scent smells on me? Baling niya kay Josh at ipinakita din dito ang bote ng pabango. I prefer the perfume you are currently wearing. Diretsong sagot ni Josh. Dumako din ang mga mata niya sa akin habang nagsasalita. Hindi ko nagawang tagalan ng mga tingin niya. Ako ang naunang nagbawi ng tingin. Oh, ba this one, miss? Baling sa akin ni Melody. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Josh. Talaga po, ma'am? Thank you po. Sambit ko sa katipid ng ngumiti. Tumango si Melody at kumuha ng pera sa wallet niya. Hindi ko maiwasang mapatingin sa suot niyang singsing. Kumikinang iyon sa bawat tama ng liwanag ng araw. Dati ay binigyan din ako ni Josh ng singsing, pero iniwan ko iyon sa condo unit niya noong umalis na ako. Iniabot ni Melody sa akin ng 1,000. Akbang kukuha ako ng sukli ngunit pinigilan niya ako. Keep the change, miss. Napakurap ako habang matamang nakatingin sa kanya. Para talaga siyang anghel. Maganda na, mabait pa. Thank you. Sambit ko.
Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Dahil ba sa napakabait niya o dahil sa napagtanto kong wala akong kalaban-laban sa kanya. Ngumiti lang sa Melody pagkatapos ay binalingan na si Josh na noon ay halatang naiinip na. Magkasabay na silang naglakad patungo sa sasakyan na nakapark hindi kalayuan sa amin. Maging si Henry ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit naiilang ako sa mga tingin niya. Gusto kong lumubog sa kahihiyan habang hawak ang 1,000 na ibinayad sa akin ni Melody. Para bang sinasabi niyang mukha talaga akong pera dahil hindi ko na binigyan sa Melody ng sukli. Nakakapanliit. Ang sipag mo talaga, Mama Leah. Kumusta na nga pala yung... Ano nga bang pangalan niya? Josh? Josh nga ba or John? Biglang baling sa akin ni Ara. Sa sulok ng mga mata ko ay napansin kong lumingon si Max sa amin dahil sa sinabi niya. Ha? Okay lang siya. Kinakabahang sagot ko. Kay bilis ng tahip ng dibdib ko at naging alerto ko sa mga susunod pang maaari niyang sabihin. Ilang taon na nga ba siya, ma'am? Malaki na siguro ang batang... Ara, okay na ba itong pabango? Aalis na ako. Malayo pa kasi ang old office. Baka hinihintay na ako na umulto na kaibigan ko na doon. Mabilis kong putol sa sinasabi niya. Agad namang natawa si Ara sa sinabi ko. Kaya ayaw ko mapa-assign dun, ma'am. Baka may multo nga. Ngumiti ako para itago ang kaba. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadampot ang mga pabango. Mas lalo ang kaba ko nang pagtunghay ko'y nakatingin pa rin si Josh sa akin. Hindi ko mawari kung anong iniisip niya. Let's go. Untag sa kanya ni Melody. Noon lang siya kumilos at sumakay na sa sasakyan habang si Henry ang nasa driver's seat. Nakahinga na lang ako nang maluwag na makaalis ang sasakyan nila Josh. Nagsimula na ako maglakad pabalik sa old office. Mabuti na lang at wala nang iba pang nabanggit si Ara. Bahala na. Bukas na bukas din ay magpapasa na ako ng resignation letter. Hindi ko nahihintayin pang matuklasan ni Josh ang aking sekreto na maaaring mas magpagulo ng aming sitwasyon. Kahit na anong pilit ko ay hindi ko magawang pakalmahin ang sarili. Ngayon ang year-end party na sinabi ni Boss Emong sa amin noong 1 linggo. Namamawis na ang palad ko dahil sa kaba. My heart rate increases in sync with the tempo of the music. Panay din ang ayos ko sa suot na dress. Himala na walang humarang sa award na tatanggapin ko ngayon. Kaya nga kahit na ayaw ko na sanang dumalo dito ay napilitan ako. I recall the look on my boss Emong's face when I handed him my resignation letter yesterday. Seryosong binasa niya iyon. Base sa nakikita kong lungkot niya ay hindi mahirap hulaang tutol siya sa pagre-resign ko. Anya'y pag-iisipan pa niya at tinanong pa niya ako kung may magagawa pa ba siya para mapabago ang isip ko. Alam kong iniisip niyang ang promotion na napunta kay Trina ang dahilan kaya ako aalis. Paano ko nga ba ipaliliwanag sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako nagpa siyang mag-resign na lang? Ang totoo ay wala na siyang magagawa para mapagbago ang isip ko. Nakausap ko na naman na si Ate Eden at nangako ako sa kanyang maghahanap na lang agad ng trabaho. Ipinaluwanag ko sa kanya ang sitwasyon ko ngayon at siya na mismo nagsabing mag-resign na lang ako. Kaya naman wala na sa isip ko na pupunta pa ako sa party na ito ng company. Sa isang sikat na hotel ang venue ng party. Nakakailang ang mga katrabaho ko na kay gaganda ng suot na gown samantalang ako ay isang simpleng black dress lang ang suot. Naglagay lang din ako ng manipis na makeup. Ang plano ko ay uuwi na lang ng maaga pagka-receive ko ng award. Hey, bakit mukha ka nalugi? Umiti ka naman. Nalingunan ko si Peter na nakatayo na pala sa tabi ko at nakatitig sa akin. Nakangiti siya ngunit nababasa ko sa mga mata niya ang lungkot. Nalaman niya ang plano kong pag-resign at hindi man niya sabihin ay alam kong ayaw din niya akong umalis. Naiilang lang ako. Amin ko. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. I immediately saw the company's top executives. Kasama nila ang kanilang mga asawa na halatang pinaghandaan ng event. The cost of the dress they're wearing is probably equivalent to a year's worth of my salary. Kaya hindi ako mahilig dumalo sa mga ganitong pagtitipon dahil naliliit ako. Isa pa ay wala din naman na akong masyadong kaibigan sa trabaho. Sa Trina na siya lang babae na kasama ko sa department ay sa ibang grupo pa sumama. Oh, bakit ka naman mailang? Ang ganda-ganda mo ngayon. Sagot ni Peter. Tinitigan ko siya ngunit sinalubong lang niya ang mga mata ko. Batid kong seryoso siya sa papuri sa akin at naiiling na lang ako.
Hindi ko alam kung may problema ba siya sa mata. Paano ko naging maganda? Napakasimple nga ng ayos ko kumpara sa iba naming katrabaho. Peter, alam mo namang paalis. Alam ko, I really wanted to stop you. Kaya lang gusto ko maging masaya ka. Seryoso niyang sagot. Nahihimigan ko ang lungkot sa boses niya. Maging ako man ay nalulungkot dahil aalis na ako. Hindi ko alam kung ano naghihintay sa akin sa desisyon ko. Makakakilala pa ba ako ng katrabahong kasimbait niya? Ako bang magsasalita pa siya ngunit naagaw ang atensyon namin nang magsalita ang host ng event.